Halimbawa, kung ikaw, sabihin mo na mayaman ka, isa kang executive. Sa Japan, talagang gawain niya ng mga executive. Kahit may-ari ng restaurant, may-ari ng ginagawa talaga nila yan. Kasi it's faster. But, pag akyat nila ng istasyon, maayos. May elevator, may escalator. Maganda. Okay? Pangalawa, pagbaba nila, convenient maglakad. Sir, paano gagawin yan sa Pilipinas? Pagbaba mo ng amoy ihi. Tama, mali, sir. Sir, tama yung idea nyo. Kaya lang, pansinin nyo yung mga naglilinis dyan, amoy ihi, ang baho-baho. May mga nagbebenta, may mga snatcher. Paano nyo, sir, paglalakarin yung mga executive? O sana kung may paradahan ng kotse nila, wala din. Yan ang totoo. Pagbaba, Shh. Ano yun? Ang dami nagsisit-sit sa'yo, Yung mga nagmumotor na gustong magsakay na ayaw gumamit ng app, na naghahari-harian pa. Yung mga nangungontrata, sakay kayo, sir, sakay. Ang kulit-kulit. Ito. Naku po. Sandali, ito. Ito, maganda itong komentuhan. Posible raw umabot sa 9 na bilyong piso kada araw ang mawawala sa ekonomiya ng bansa dahil sa matinding traffic. Kaya si Pangulong Bongbong Marcos pinamamadali na ang mga nakalinyang proyekto para sa mga commuter. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. We'd like to say thank you so much to all of you for coming through the traffic. Holy I think, we've seen some traffic, but I think you have the number one in the world. So, sino bang makakalimot sa hirit na yan ng bandang Coldplay tungkol sa malalang traffic sa Metro Manila nang mag-concert sila sa bansa noong Enero? Sinabi yan ng bokalistang si Chris Martin sa harap mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sa traffic summit kanina, ito na lang din ang nasabi ng Pangulo. Pakalupit naman ay umuwi ako ng alas 12 ng gabi. Meron pang nag-aantay ng bus. Uuwi yun, alauna na. Gigising ulit yun ng alas 4:30 the next day. Walang buhay talaga yung mga tao. Kawawa naman. So we have to really improve this. We have to really improve the situation. Base sa datos. Alam mo, ito gusto ko lang sabihin to. Ito, tulad ko. Pag tama dito, palakpakan. Pag mali, banatan. I like what the president did dito. Honestly, to be honest, gusto ko yung ginawa niya. Yung ginawa niyang humarap siya. Kasi ito parang forum mo ito. Ng pagdating, parang town hall meeting ito tungkol sa traffic. Hinarap niya yung mga tao na ito, pinag-usapan yung tungkol sa traffic. Which I commend. I mean, maging naman tayo, maging patas tayo, maganda itong ginawa. Although, ang sinabi niya dito, dahil nga malaki yung, sabi dito, 4.9 billion kada araw ang nawawala. Di ba ho? Sa ating bansa. Dapat talaga madaliin yung mga construction, lalong-lalo na sa tren. Pero kung Mr. President, may I suggest, pwede ho ba nyo sitahin yung LTO? Palpak talaga Sir, ang hirap na nga mag-commute. Ang gastos na nga mag-commute. Very inconvenient na nga. Tapos gaganunin pa nila yung electronic vehicle yung light electronic vehicle, yung mga naka-scooter. Di ba po sir, sana meron tayong pagmamalasakin sa ating environment. Ito suggestion ko lang Suggestion ko lang naman ito, Mr. President. Alam nyo sa ibang bansa, sobra na ho sila pagdating sa electric vehicle. Yung iba nga, hindi na pinag-uusapan yung electric vehicle. Bakit? Meron na sila. Ang pinag-uusapan na, yung self-driven na mga kotse, ganun na ho sila ka-high-tech. Alam nyo, nakita ko yun sa San Francisco. Nung nagpunta kami, may mga nag-iikot na self-driven na sasakyan na parang testing nila, pilot testing nila. Pero karamihan ng Uber doon, kasi nag-u-Uber ako sa San Francisco pag nagtatrabaho pa si Boss Randel. Karamihan ng Uber nila, naka-Tesla na, electric vehicle. Alam nyo, tuwing kinakausap ko sila, mura, nakakatipid, maintenance, mas
Kasi siyempre, iba yung nagburn ng fuel eh. Maraming nasusunog dyan, maraming na mabilis masira. Pag electric, talaga nga naman tahimik. Sa San Francisco, ito walang biro to, sa San Francisco, bibihira ka makarinig ng pratatatatatat. Pag dumating lang si Boss Randel, doon ka lang nakakarinig nun. Kasi daladala niya yung, ano niya, yung kanyang Harley Davidson na ang laki-laki, na para siyang nagmumukhang bata doon. Kasi gumaganong-ganon si Boss Randel eh. Harley Davidson pero hindi pa rin maabot. Hindi, wala akong biro. At sigurado naman ako, mga sir, mga ma'am, hindi lang sa San Francisco yan. Oh, lalo na yun sa ibang mas mga katulad ng Japan, Europa. Yan ang pinag-uusapan, electric vehicle. Tayo pa urong. Yung electric vehicle dito, dinidiscourage pa natin. Kesa na suportahan natin ng electric vehicle tulad ng alaw natin yung mga scooter. Di ba ho, ang akin, kung ayaw, eto ha, tinanggal ninyo. Gusto ninyo magkaroon ng ORCR sila, rehistro. Gusto nyo magkalisensya. Tapos ayaw nyo doon sa, kaya nga may bike lane eh. Doon panahon ni Duterte, pwede yan eh. Doon sa bike lane, yung scooter ngayon, pinagbabawal na ninyo. Ano naman? LTO, sir, LTO. Baka pwede nyo naman kausapin ng LTO at parang ang LTO, puro mga sabog ang namumuno doon. Hindi nagbabasa ng ating batas. Gumagawa ng sariling batas. Traffic Summit kanina, ito na lang din ang nasabi ng Pangulo. Pakalupit naman, ay umuwi ako ng alas 12 ng gabi. Meron pang nag-aantay ng bus. Uuwi yun, alauna na. Gigising ulit yun ng alas 4:30 the next day. Walang buhay talaga yung mga tao eh. Kawawa naman. So we have to really improve this. We have to really improve the situation. Base sa datos ng MMDA, numero 1 sanhi ng traffic ang sandamakmak na sasakyan sa mga kalsada. Sa Metro Manila pa lang kasi, nasa 3.6 million na ang mga sasakyan. Sa pag-aaral, lumalabas na halos 5 billion pesos na ang Grabe, economic cost ng Pilipinas kada araw dahil sa traffic. Posible pa raw lumobo yan sa 9 billion pesos sa taong 2027. Kaya ang solusyon daw dito, mass transit. Ayon sa Pangulo, sa halip na puro tricycle, jeep o bus lang ang sakyan lagi, mainam daw kung mas maraming tren ang hahakot sa mga commuter, lalo tuwing rush hour. Kahit yung mga mayayaman na may kaya, sumasakay sa tren. Dahil yun ang pinakamabilis mapuntahan. Yan talaga ang tanging solusyon. Sa ngayon, LRT Line 1, LRT Line 2, kasamang Extension pa Rizal at MRT 3 ang operational o Kasi sir, alam mo, tama ka dyan sa punto mo eh. Tama naman talaga si Marcos dyan eh. Pero mali. Tama pero mali. Bakit to? Hindi ako iniisip ko yan eh. Halimbawa, kung ari ikaw, sabihin mo na mayaman ka, isa kang executive. Sa Japan, talagang gawain niya ng mga executive. Kahit may-ari ng restaurant, may-ari ng ano, ginagawa talaga nila yan. Kasi it's faster. But, pag akyat nila ng istasyon, maayos. May elevator, may escalator, maganda. Okay? Pangalawa, pagbaba nila, convenient maglakad. Sir, paano gagawin yan sa Pilipinas? Pagbaba mo ng amoy ihi. Tama, mali, sir. Sir, tama yung idea nyo. Kaya lang, pansinin nyo yung mga naglilinis dyan, amoy ihi, ang baho-baho. May mga nagbebenta, may mga snatcher. Paano nyo, sir, paglalakarin yung mga executive? O sana kung may paradahan ng kotse nila, wala din. Yan ang totoo, pagbaba, shh. Ano yun? Ang dami nagsisit-sit sa'yo, Yung mga nagmumotor na gustong magsakay na ayaw gumamit ng app na naghahari-harian pa. Yung mga nangungontrata, sakay kayo sir, sakay. Ang kulit-kulit. gamit na train lines ng mga commuter sa Metro Manila. Ang ibang linya ng tren naman under construction pa, gaya ng North-South Commuter Railway Project na tatago sa Metro Manila mula Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna. Halos kalahati pa lang din ang natatapos sa Metro Manila Subway Project, habang patapos na ang One Cavite Extension Project. Yan na nga matindi. Sabi nito, di lang amoy ihi
Ang dami pang snatcher, holdupper. Isipin mo, naka-Amerikana ka dyan, no? Aakit ka. Kasi executive ka, yun ang suot mo, naka-Amerikana. Kapag baba mo dyan, siguradong baka meron ka ng ice pick sa tagiliran mo. Yan, alam mo, ito ang problema talaga pag ang mga leader natin nasa alta sa syudad eh. Hindi alam yung sinasabi minsan eh. Maganda sana yung idea niya eh. Kaya lang, sir, paano ka bababa? Pagbaba mo ng kamuning. Ang bihira, oo. Hindi talaga convenient eh. Ang LRT-1 at ang rehabilitasyon ng MRT-3. Ito'y minamadali natin dahil nababanggit nga na napakalaki ang sagabal. O yan, tama pa yan. Dapat meron connectivity ng tren. Oo, tama yan. Kasi minsan, bababa ka sa isang istasyon, kunwari MRT to LRT, di ba? Aakyat ka dun sa kabilang istasyon. Bago ka nakaakyat, nadukutan ka na. O di kaya dumaan ka nun sa isang merong ginagawa, tas may karpenteron sumisit-sit sa'yo ng mga ganung mga bastos. Tapos biglang pag may babaeng naka-skirt, mapapakanta na yan bigla. Tinitigan mo. Tantang, tarantantang, parantantang. Biglang mapapatiktok. Sa progreso natin ang itong traffic, hindi lamang sa oras na nasasayang, hindi lamang sa gasolina na nasasayang, na nakakaantay ng ora-orada sa daan, at yung gastos ng ating mga commuter. Bukod sa mga proyekto sa mass transit, inatasan din ng Pangulo ang mga ahensya na iwasang isabay sa rush hour ang pagkumpuni sa mga kalsada. Mainam daw na gawin ito gabi-gabi para hindi maabala ang mga commuter at mga motorista. Nagbabalita mula sa Frontline, Maris Kita mo katarantaduhan, no? May ginagawa on traffic na nga, oh. Ay, nako. Anyway, ito, panoorin pa natin, ha? Hindi, pero ako, ito, to be honest naman, maganda naman yung nasa idea niya, eh. Maganda yung nasa isip niya na, maganda yung goal na yun, na talagang dapat tayo, mga kababayan, gumamit na lang ng tren. Kasi sa ibang bansa, ganun na eh. May tren na talaga eh, di ba? Ang isipin nyo, doon, ako, ang experience ko, kasi sanay po ako. Sa iba, hindi ako masyadong sanay. Sa Japan po, di ba, lilipat ka ng istasyon o kahit ibang train company pa. Doon pa lang sa istasyon eh, mag-i-enjoy ka sa dami ng kainan. Malamig, syempre malamig doon. Parang mall. Hindi ka lilipat doon sa malalakad kang mabaho, amoy ihi, amoy tae. Hindi ka doon eh, di ba? Sa atin, hindi convenient, lilipat ka ng istasyon. Naku po, ang bantot. Ang dumi-dumi. Mr. President, your idea is good, but your people are stupid. Sorry po but that's the truth. Yung mga tao ninyo sa baba, lalong-lalo na dyan sa DOTR, mga ewan ko kung tamad o wala talagang kusa. Tapos, yung mga dapat na magsasagawa ng kalinisan dyan, kulang naman sa mga tao. Yung alam nyo yun, sir, ang daming medyo kulang eh. Maganda yung idea, pero kulang sa sa implementasyon. Kulang talaga, sir. Sana magawa ng paraan yan. Para naman gumanda. Hindi lang yung maganda lang sabihin. Hindi yung maganda lang ang salita. No? Ubusin dapat ang mga street dweller sa EDSA. Ang dapat ubusin dyan is snatcher. Dapat pag may nahuling snatcher, putulan ng pututoy. Hindi, biro lang ha. Pag ako talaga nakahuli ng snatcher, putulan ko talaga yun. O, ito ba? Naku po, ito na naman, no? Ito isa pang halimbawa. Ito, halimbawa nitong isang kamoten to. Tiniyak ng pamunuan ng Skyway na maayos ang pagkakalatag ng kanilang safety measures sa kabila ng panibagong insidente roon ng pag-counterflow ng motorsiklo. Ayon sa Skyway Operations and Management Corporation, malinaw na binaliwala ng naturang rider ang mga protocol at traffic regulation sa naturang kalsada. Nakikipag-ugnayan na sila sa MMDA. Bakit ko kanyo pinakita ito? Ito Skyway na ito ha. Mantakin mo may tumatawid na motor.
sumasalubong. Malinaw na binaliwala ng naturang rider ang mga protocol at traffic regulation sa naturang kalsada. Grabe isang kayo nakakita ng ganyan, di ba? Ganyang kagulo ang bansa. Ito pa, isa pa ito. Ito yung mga hindi maunawaan ng mga ilang leaders natin na dapat sinusolusyonan. Napakasimple. Mantaking mo skyway, aakyat, motor, pasalubong. Paharap pa ganun. Bawal na nga yung motor na ganun kaliit, tapos paharap pa. Saka nakakita ng ganun. Sabi nito isa, may naglalakad sa gilid, traffic enforcer yun. Huwag ka mag-alala, may bulletproof sila. Hindi sila nababangga, nag-disappear sila pag mababangga mo na sila. Ito pa. Ito yung mga problema sa Pilipinas na dapat masolusyonan Or else, walang mangyayari sa atin pagdating sa turismo o di kaya sa transportasyon. Bakit kanyo? Ito. May ilabas sa bagong content ng vlogger na si Sai Jean. Ito na raw ang kabuang video na umunoy labis na paniningil sa kanya ng tricycle driver sa Maynila. Yeah. Marketplace, bazaar. Yeah. Okay. How much? I like 150. How much? 150. Huh? 150. 250. One people. Ay, nang- Ang senya siya. 150. Tapos bigla naging 250. May senya siya, no? Dapat yung mga ganito, How much? 150. Huh? 150. 250. One people. 450. 150. Oo. Ay kay Sai Jean, hindi totoo ang depensa ng driver na siya ang unang nagalok ng 1,000 pisong pamasahe. Bago sumakay, 250 pesos daw ang napagkasunduan nila. Pero pagdating sa babaan, 1,500 pesos na ang singil ng driver. Nagtawaran sila hanggang sa nagkasundo muli sa unang alok na 250 pesos. Alam nyo, simpleng problema ito. Simple lang ang solusyon. Walang biro ha. Simpleng problema, simpleng solusyon. Gumawa kayo ng parang cue card na in-issue mismo ng gobyerno. Alam nyo ba na naging problema yan sa Boracay? Sa Boracay, kasi yung mga water activity, nagkanya-kanya sila papatong-patong, depende. Pag inchik ka, mamahalan. Pag Pilipino ka, mas mura. Pero pag nakita ibalahi mo, tataasan. Hanggang nag-usap yun, kinausap ng City Hall, at sinabi nila na, hindi, kailangan isa lang, may cue card. Ito lang ang pwede nyo ipakita. Pag nagpakita kayo ng iba, huli kayo. Sana kung sa Maynila ito, sana Madam Hani Lacuna, Madam Hani, Mayor, sana po gawan ninyo ng cue card na kasi ilang beses na maraming nalolokong mga foreigner dyan sa Maynila dahil sa ganyang klaseng sistema. Na ayan, niloloko nila yung mga foreigner at ginagawa nila yung kunwari, kung meron na ibabasa, issue ng City Hall, bawal magpakita ng iba. Di ba di maganda, tas nandun na nakasulat talaga kung magkano. Ay, naku po. Ay kay Sai Jean, wala naman siyang problemang bayaran ng pamasahe, pero sinubukan daw kasi Hindi pwede yan, Banat Bay, hindi yan jeepney. Yun lang ang sagot doon. Hindi pwede yan kasi hindi yan jeepney. Bakit hindi gawa na solusyon? So, tatanggapin na lang natin to? Ganun na lang ho ba? Tatanggapin natin na paulit-ulit na ginagawa ito. Ilang beses na ho ito Ilang beses na ho. So yung problema na yan, tatanggapin na lang natin. Hindi na ho natin gagawa ng solusyon. Parang hindi ka ata banateros pero madalas ka dito siyang scam. It's not about the money. It's about the principle. He stole me. He scammed me. I don't have any problem to pay the amount of price, but he tried to scam me. I'm not angry. Totoo naman alam mo, magkano lang ang 1,000 pesos? Sa totoo lang magkano lang sa mga foreigner ang 1,000 pesos? Kaya lang, tama siya, it's not about the money, it's about scamming you, ginagago ka Because he only tried to survive.
yung mga paulit-ulit naman po nagsasabi ng kalma-kalma, pwede po ba? Huwag na tayong paulit-ulit kasi nagdi-discuss na po tayo ng news. Ano gusto nyo? Oh, kalma. Baby, kalma. Nagdi-discuss tayo ng news. Oh, kalma. Ano ba? Gano ba gusto ninyo? Oh, isa pa. Oh, kalma. Oh, okay na, nakatatlong kalma na yan, ha? I understand him. I understand him also. RNR Ramos, salamat po. But when you are honest, you will earn more money and you will earn more. You will be more successful in life when you are honest to the people. Don't scam them. Mga kapuso, sama-sama tayo. Ayan ha, yun na ho sinasabi kong paulit-ulit. Sana naman po, ay, kasi nakakahiya pa dito, vlogger pa. Lagi ho mga vlogger ang nakakahuli ng ganyan, nabibidyo pa nila. So anong nakikita nila sa ibang bansa? Kasi tandaan ninyo, yung mga vlogger na yan, ang market niyan, ibang bansa. Iisipin nyo na lang ha, kung maganda yung experience niya, iba-vlog niya, hindi na tayo gagastos para i-advertise pa ang ating bansa. Alam niyo ho ba yun? Di ba? Kaya nga, ang Japan, hindi na ho kailangan mag-advertise. Bakit? Yung mga Pilipino, pag nasa Japan, sila ang walking advertisement. Ako na lang eh. Dahil maganda ang karanasan ko, araw-araw kong pinag-uusapan dito yan. Tama, mali? O baka sabihin mo, bakit lagi yung pinag-uusapan mo? Lagi yun ang pinupuntahan ko. Wala naman ko ibang pinupuntahan. Pero dahil nga doon, nakikita nyo ngayon, di ba? Marami sa inyo naiingganyong pumunta doon. Kasi nga, nababalitaan nyo ganito. Tapos makikita mo pa sa ibang TikTok na, ay, ganito pala talaga ang Japan. Sa atin, ano mababalitaan nila? Yung kababayan nila, in-scam. Yung kababayan nila, tinarantado. Kasi hindi lang ho yan ang nakita ko, may iba pa akong nakitang ini-scam talaga sila. O, kung hindi scammer, yung mga pokpok sa Maynila. Seryoso to. Sabi ko nga kung sana magpo-post sila, hindi mga exotic eh. Yung itsura para mga... Hindi yung totoo, di ba? Yung ipo-post nila doon, yung mga exotic. Yan na lang, simple yan, walang gastos dyan. Mantakin mo, vlogger, wala kayong binabayaran dyan para maglabas sila ng content nila. Ngayon nga, may pinanunood ako yung kay Ann ba yung isa, pangalan ng isa? Yung magjowa, yung jowa niya masyadong bida-bida, dapat yung babae na lang nagsasalita. Nag-video sila tungkol pangalawang punta na nila sa Korea. Pagpunta nila sa Korea, lagi nilang binibidyo yung paglakad na nila doon sa may, yung Wandong ba yun? Basta, para tuloy sabi ko, paano ba kumuha ng visa dyan sa Korea? Kasi ang ganda ng experience nila, tapos pinapakita nila yung mga pagkain doon, pinapakita nila yung lugar, ang ganda ng experience nila eh. Pilipino sila na Canadian. Tapos siyempre, yung vlog na yon, sino nakakapanood doon? Mga Pilipino na nasa Japan, nasa Canada, tayo mga Pilipino na dito, maiengganyo tayo ngayon pumunta ng Korea. Di ba? Aside from, baka nandun yung mga parasites. Alam niyo yung parasites? Yun, Myundong. Kala ko Wandong. Myundong. Di ba? Para ang sarap tuloy puntahan. Sabi na naman ito isa, maka-exotic ka, kala mo gandang lalaki ka. Bakit? Siguro exotic ka? Nasaktan ka? Ba't ka nasaktan? Exotic ka ba? Kaya lang, ano ang mababalitaan nila sa atin pag dito? Natawa tuloy ako doon sa yung best ever food review ba yun? Hindi ko alam kung natatawa ako o naaawa ako eh. Kasi kilala niyo yun, si Best Ever, yun nakaganon. Ano rin yun, upaw din yun eh. Si Sunnyside, upaw din yun, kaya na may tali sa ulo yun eh. Ano din yun eh, panot din yun eh. Ha? Tapos, nung nakita yung yung binidyo niya,
yung pagpag. Di ba kasi mahilig yun mag-video kung saan-saan yung mga best food sa iba't ibang bansa pinupuntahan niya. Challenging pag ngayon kumakain, di ba parang ang sarap-sarap pupunta sa mga kahit doon sa mga gubat talaga pinupuntahan niya. Oh. Eh dito, pinicture niya pagpag. Hindi ko alam kung mahihiya ako doon sa mahihiya ako o naaawa ako dahil ganun ang kalagayan ng mga Pilipino. Pero that's truth. Kaya lang, syempre, pag napanood ngayon to ng mga taga-ibang bansa, iisipin, ganyan pala mga Pilipino kumakain ng pagpag. Hindi totoo, napapaisip ako doon. Syempre, yun na maiisip ng iba eh. Pangalawa, ano pa maiisip nila? Syempre, makikita nila doon sa video yung mga basurang nakakalat. Nandun eh, kitang-kita eh. Ano pa maiisip nila? Sabi ko nga, dapat in-interview mo si Bam Aquino eh. Dahil, di ba, yung pagpag-bill niya? Di ba? Hindi ko naman sinasabing itago niya yon. Kaya lang, isipin mo, may maganda pang ibang pwedeng ima-feature. Kaya lang hindi ho kasi, hindi pa siya ganun kaingay sa Pilipinas yung dapat na mga masasarap na pagkain. Di ba? Oh, ito pa, tingnan nyo to ha. Ito lang, papakita ko lang sa inyo kung bakit ang Pilipinas ay sabi nila masarap mahalin. Sinampahan ng patong-patong na reklamo ang 13 tauhan ng Bureau of Immigration na nangikil sa mga dinakip nilang negosyanteng Indian sa Western Visayas. Nangikil umano mga operatiba nang aabot sa 20 million pesos. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Bas. Kasama ang mga miyembro ng Volunteers Against Crime and Corruption at mga kapwa Indian businessman nagtungo sa piskal sa Pasay ang 3 negosyanteng Indian para sampahan ng patong-patong na reklamo ang 13 tauhan ng Bureau of Immigration dahil yan sa pangingikil umano na aabot sa 20 million pesos sa mga dinakip na Indian national sa Western Visayas. Naghain sila ng reklamong kidnapping, grave coercion, serious illegal detention at robbery by extortion. Ayon sa BI, February 22, nang arestuhin ng mga taga-immigration ang 16 na negosyanteng Indian sa Iloilo at sa Antique. Undocumented aliens daw ang mga ito at nagnenegosyo kahit walang work permit. Marami rin daw sila umanong na biktima ng money lending na 5-6, bagay na pinabulaanan ng abogado ng mga negosyanteng Indian. Obviously, palusot lang nila yon. Ang mission order na yon, nakalagay ang mga pangalan dapat kung sinong uulihin. Pero pag tinignan mo rito yung mission order, yung mga kliyente ko, hindi kasama ang pangalan doon. Nakakahiya, oh. Ito, ha? Ito. Ha? Alam nyo kung bakit nakakahiya? Nakita nyo to? Pinagmalaki pa, oh. Meron pa silang meme mula sa Bureau of Immigration. BI agents, NAB 16 illegal. Pinagmalaki pa nila, may accomplishment sila. Tapos, yun pala, kasi alam nyo yung mission order, alam nyo sa kapulisan o kahit sa anumang uniform personnel, dapat very specific yan, yung mga search warrant. Hindi pa pwedeng pag binigyan ka ng search warrant, lahat na isi-search sa'yo, hindi. Very specific yan. Specific nga kung ano yung hinahanap eh. Hindi ka pwedeng kumalkal ng kalkal. Pati sa kung anumang mga warrant o kung anuman, kailangan napaka-specific niyan pag may mission order. O ito, sinasabi nga nung abogado dito, bakit iba yung pangalan nung hinuli nila? Di ba, kawawa naman yung mga insan, ano? Hindi ko naman sa inaapi, nakapanood ako ng ng mga Indian vlog. Sabi ko, buti na lang, may ganito rin pala sila. Sa India, talaga nga namang mapapaganong ka. Kaya pala sila gumaganong-ganon. Kasi pag nagpunta ka doon, talagang mapapaganong ka sa traffic din nila. Pati sa mga pagkain nila, mapapaganong ka talaga eh. Tapos, mantakin mo, tayo pang nang scam sa kanila. Doon yung napapanood kong mga vlog, ito, wag ko kayo magagalit pasensya na sa mga Indiana. Sana naman walang nanonood na Indian dito. Doon sa mga vlog na napapanood ko, marami ring scammer sa India eh. Doon sa mga napapanood kong vlog maraming mga scammer. Mantakin mo yung mga scammer sa India, in-scam din natin.
Saan ka pa? Panalo tayo. Sabi nito ni Warbisdak, John and Ann, nasa Korea ngayon, yummy si Ann. Siguro pinapanood mo yung mga nagpupunta-punta sa bet si Ann, ano? Megus ka. Hindi totoo naman eh, mantakin mo, scammer na, in-scam mo pa. Anong tawag mo dun? Tayo ang the best scammer of all. At mantakin mo yung scammer nasa gobyerno. Hindi, saan ka nakakita ng ganun? Kaya, alam nyo, mga Pilipino, tayo na ang number 1. Bakit? Eh, yung mga scammer, in-scam na natin eh. Yung mga scammer pa natin, nasa gobyerno. O, di number 1 tayo. Number 2, scammer India. Nigeria, number 1. Pero tayo, ngayon na ang number 2 siguro. Aantayin natin yung Nigeria. Hindi ko pa alam kung anong balita, kung may in-scam ba tayo Nigeria. Basta, tayo na ang number 2 ngayon kasi in-scam natin yung India eh. Diba? Abogado ng mga negosyanteng Indian. Obviously, palusot lang nila yon. Ang mission order na yon, nakalagay ang mga pangalan dapat kung sinong uulihin. Pero pag tinignan mo rito yung mission order, yung mga kliyente ko, hindi kasama ang pangalan doon. Giit pa ng kampo nito, nasa 30 Indian ang hinuli ng mga tauhan ng immigration. Halos doble yan sa bilang na sinabi ng BI. Hiningan umano sila ng pera ng mga BI official kapalit ng kanilang kalayaan. Merong initially humingi ng 1 million and then bumaba ng 500,000 and last offers 350,000 daw para pakawalan sila. Pero 16 sa kanila. Alam niyo kung bakit ako naniniwala dito? Kasi ginawa sa amin yan eh. Nung nasa Malaysia kami. Kaya hindi ako babalik sa Malaysia eh. Pasensya na ha. Kahit i-persona ng grata pa nila ako, wala akong pakialam. Tandaan nyo, nakulong kami dyan eh. E doon kwento ko na sa inyo to eh. Kasi tinarantado kami dyan eh. Yung club owner, actually Malaysian tour yun, pati Thailand, pumunta pa kami. Nag-show kami. All along, kinuha nila yung passport sa amin. Sabi nila may working permit na. Kasi ang siste dyan sa Malaysia, kahit nung nag-show din kami sa Ganting, ha? Yung una namin, kaya nga kami may tiwala eh. Kasi nung una, nag-show kami sa Ganting. Alam niyo yung Ganting, Resorts World sa Malaysia. Okay? Pag punta namin dyan, tourist lang. Pagdating namin, kukunin yung passport, kukuha sila ng working visa, tapos before the show, ibabalik nila sa amin. Para hawak namin yung working visa namin. Okay? Ganon na Resorts World. Maayos ang sistema nila. Ang ginawa sa amin nitong ibang producer naman, na marami siyang club sa Malaysia. Ganun din. Pagdating namin doon, naka-tourist visa kami. Sabi niya, bago kayo mag-work, kunin muna namin yung inyong passport. Tapos, kukuha namin kayo ng working visa. So, tuwing nagper-perform kami, sabi nila, okay na, yung papel nyo, nasa amin na, may working visa na kayo. So, confident naman kami. Hanggang yung last day, inabangan kami ng immigration. Okay? Yung immigration, nakaupo lang pala sila. Punong-puno yung club. Tapos, alauna na kami nag-start. After the second song, or during the second song, nagtayuan lahat ng immigration, which is half of that club, nagtayuan. At sinabing, huli. Kami pala ang pinunteriya ng immigration. Kami. Hinuli kami, at sinabing, wala kayong working visa. Asan ang passport nyo? So, binigay ngayon ng may-ari yung passport. Nahuli kami. 5 araw kaming kinulong. Yung mga immigration officer, mga fan pala ng Mocha Girls. Walang biro. Fan sila ng Mocha Girls. Sabi ko mga tarantado ito. At naikwento nila na sinadya yun, tatatagang abangan kami. Nung nabalitaan nila na pupunta kami, sinadya na nila yun, tapos, para ipitin yung producer. Yung producer kasi mayaman. Yung may-ari ng club mayaman at meron siyang mga illegal daw na aktibidades doon na hindi naman namin alam, hindi kami taga Malaysia eh. Tapos sabi namin, okay, so ano kinalaman namin? Siningin nila yung may-ari. Yung may-ari, yung immigration, tiniming talaga na Mocha Girls. Kasi sikat ang Mocha Girls nun eh. Hanggang ngayon naman din, sikat pa rin. Ibig sabihin, kilala ang Mocha Girls sa Pilipinas. It will be so scandalous kung hindi magbayad
o hindi kami piyansa nung club. In other words, ginamit kami nung immigration para magpiyansa yung club. Ang laki ng binayaran ng club, million. Binayaran ng club yung immigration para palayain kami after 5 days. Actually, at that time, tumawag na kami sa embassy namin nun. Luma pa to, before PRRD pa to. Matagal na ito. So tumawag kami nun, 'di ba? Tinawagan namin yung embassy namin. Tapos sabi pa nung mga taga Malaysia doon, walang magagawa 'yan. Walang magagawa 'yan, tawag-tawag ninyo. Sa kailangan talagang magbayad nung nyo. Nagkabayaran. Alam niyo, tanong namin paano ko nalamang illegal yung bayaran? Tinanong ko, "Sir, do you mean we have a record now in immigration to Yung pinuno nila, kinausap ko na masinsinan, do we have a record now? We cannot come back here in Malaysia. No. You have no record. Everything is erased. Erased? Ano yun? Wala daw kaming record. So anytime you can come back. O give us a call. I-assist pa daw nila kami pagbalik. Kasi nga pan eh. So sabi ko, anak ng tutsang kalabaw to. So ginamit nyo lang pala kami para masigil nyo yung producer namin. Hayop! Kaya mula noon, talaga hong inano na namin, nasabi namin, hindi talaga kami babalik sa Malaysia. Kahit anong mangyari, magkamatayan na. Ibig sabihin, totoo yung nangyayaring ganyan. Na minsan, nanghuhulidap. Uhulihin ka, tingnan mo ito, ang dami nilang hinuli, tapos siningil sila. Sino? Kasi alam nila mga legit businessman to eh. Siningil nila ng milyones. Tumangging magbigay ng pera, kaya sila lang ang kinulong. 14 naman sa mga yan ang nakapagpiyansa na sa halagang 62,000 pesos bawat isa. Tingnan nyo, siningil sila. Nananatili sa Camp Bagong Diwa sa Taguig ang 2 iba pa. Maaari silang ma-deport. Itinanggi naman ng abogado ng mga negosyanteng Indian na undocumented aliens ang mga dinakip. My clients are holders of valid Indian passport. They have valid 9G visa, they have AEP, and all immigration documents are legal. Hinihintay pa ng News 5 ang pahayag ng Bureau of... Nakakahiya itong immigration natin. Hindi, mantakin mo yan na mababalitaan sa mga bansa na yan. Meron tayong kababayan dun, inipit. Tulad ko. Diba, sinasabi ko sa inyo, ganun ang ginawa sa amin na Malaysia. Kayo, magbakasyon kayo sa Malaysia, bahala kayo sa buhay nyo. Yun lang. You know how corrupt Malaysia is. Sorry to say, but this is true. Tingnan mo nga, sinipa nga yung nila dyan di ba, yung Prime Minister nila? Napanood nyo yung istorya na yon, yung sinipa yung Prime Minister nila? Ibig sabihin, nababalita yan tanungin ko kayo ngayon, kayo mga nakadinig, gusto nyo pa ba magtrabaho dyan? Ganun din ang ginagawa ng ibang nakaka-experience ng pangit dito sa Pilipinas. Ibabalita rin nila. Hindi mo ba kahihiyan yan sa bayan natin? Tapos gusto ninyo, hindi, eto lang gusto ninyo ng bagong Pilipinas. Ano to, bagong mga darambong? Bagong mga scammer? Kung dati mga scammer, yung mga vlogger lang. Katulad ni... Eto, by the way highway. Nagbibigay ako ng babala sa inyo Sabi ko sa inyo wala tayong sinasanto dito Makinig kayo na mabuti Makinig kayo. May isang Iskonian vlogger na scammer. Mag-ingat kayo. Mahilig dumikit to. Kay Yorme. Naku po. Merong mga screenshot na pinadala na kay Boss Dada at ni-report itong scammer na vlogger na to. Ang daming hinihingi. Ang daming inaano. Basta ito lang lagi niyong tatandaan. Lagi niyo itong tatandaan. Pag may tarantadong vlogger na nanghingi sa inyo ng pera, ng utang,
may sakit ang nanay, may sakit ang tatay, o may project na ganito, may project na ganire. Scammer yan. Huwag naman kasi tayo maging tanga at hinihingan tayo ng pera. Sabi ko sa inyo, wag ho tayo. Yung magkusa, walang problema. Sige, magkusa kayo dyan. Pero yung magme-message pa sa inyo, sasabihin pa sa inyo kasi may project tayo, gusto nyo mag-donate kayo. Mga putang ina yung mga yan. Wala ho hindi ako nagbibiro. Pagka ganyan ho, wag ho kayo maniwala. Kung ako nag-message sa inyo, wag ho kayo maniwala. Ako ho, hindi kong ginagawa yan. Kaya nga ako tinawag, sinabihan ni Boss Dada, alam mo, ikaw, Banat Bay, isnabero ka daw Kasi never ko talagang ugaling sumagot sa text, sa PM, sa mga followers o subscriber. Ayoko Kasi mamimisinterpret ka. Di ba ho? Sa totoo lang. Kita nyo si Ann Harot. Asa ng asa. Kahit tinataboy ko na, asa pa rin ang asa. Hindi, eto walang biro kahit sa mga ano natin, mga moderator. Pag nagme-message ng personal yan, hindi ko sinasagot yan. Ayoko kasi magkaroon na ma-misinterpret ka Iba kasi yung charisma mo na, pag lalo na lumabas ka na sa YouTube, di ba? Bulahin mo lang ng konti yan, bibigay yan Tama, mali. Kasi nga, may power ka na nakuha mo na yung charisma nila. Huwag mong gamitin sa katarantaduhan. Tapos, magpaparinig ka, bibighi ka na, may proyekto kasi ko. Di ba? Kaya nga yan ang ano ko pagka may umuwi dito, ako manlilibre sa kanila. Maniwala ko kayo sa akin, pag si Randel Bunagan, walang ginagastos yan pag umuwi yan dito Kaya nga, kahit nung nagpunta ako sa San Francisco, ako pa nanlilibre dyan Although minsan, nanlilibre din, nagbibigay ng kusa. Pero, totoo, nagbigay siya. Ito, galing sa kanya to. Ang favorite kong camera, Pero hindi ko hiningi sa kanya to. Alam niyang, basta lang siya nagbigay. Pero, pag kumakain kami niyan, ako nanlilibre dyan, ako ang ano dyan. Kaya lang kasi, yung ano niya, yung asawa niyan, masyado mabait Bait kasi ng asawa niyan Hindi, pero mabait din naman si Randel. Nanlilibre lang yung si Randel pagka sabi niya, gusto mo ng ano? Meron akong alam doon. Sabi ko, sensya ka na Randel, di ko hilig yung mga ganyan-ganyan. Diyan sa street na hindi ko hilig pumunta. Joke lang po, Madam Mechu Niloloko ko lang po kayo. Hindi po totoo, napakabait to ni Randel. Niyaya ko nga, sabi ko, Randel, mambabae tayo dito. Sabi ni Randel sa akin, hindi, alam mo, mahal na mahal ko asawa ko. Hindi ko gawain ng mambabae. Sabi ni Randel sa akin, sabi ko, grabe ka pala Randel, talaga pang faithful ka pala sa asawa mo. Bumawi, no? Anyway, tata pa, ano pa ba? Ito. Dali. Ito. Ganda to. Nakakasuhan ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Secretary Larry Godon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, ang mga nasa likod ng peking dokumento laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pilit na sinasangkot sa isyu ng iligal na droga. Sa pulong balitaan sa Quezon City, inihayag ng kalihim na lumiham na siya kay PDEA Director General Mauro Virgilio. Ako, pabor ako sa ginagawa mo na sinabi mo na dapat kasuhan ng PDEA. Pabor ako dyan. Para magkalabasan ng totoo. Ako ay challenge PDEA. Ito wala akong sinasabing hindi totoo yung dokumento ng PDEA na nilabas ni Marlica. As a matter of fact, ang leaning ko pa nga doon, mukhang totoo to Hindi lang napirmahan. Ibig sabihin, hindi lang na-approvean. Okay? Pero, ang lagi kong punto doon, it will not do anything good sa ating bayan. Bakit to? Wala, sawa ng Pilipino dyan There's nothing new with that issue. Yan ang totoo. Pero naniniwala ako. Doon sa 2022 pa lang, naniniwala na ako Di ba? And yet, nothing will happen. Pero, maganda tong inaano ni Gadon na kasuhan ng PDEA. Naku, maganda. Magkakalabasan ngayon ng ebidensya, ipapatawag ngayon yung witness. Tama, mali. Ako nga, sa totoo lang, sana magkaroon ng Senate hearing dyan kay Bato. Bato! Kasi si Bato ata sa drugs Chairman on, ewan ko kung anong chairman yun na nagtatakil ng drugs. Tingnan natin si Bato. Bato, pick. Ano na nangyari? Bato.
Hindi naman natin sinasabi, Senator Bato, na hinuhusgahan natin yung PDEA na sinungaling sila, ha? Pero bakit di tayo mag-Senate hearing na magkaalaman at lumabas yung taga-PDEA? Di ba ho? Sana lang mag-Senate hearing, Senator Bato. Para atang yung pagiging bato ninyo naging, naging tinapay na, ha? Pero gayon pa man, hindi ko lang magets. Ano ba talaga trabaho mo, Gadon? Hindi, nagtatanong lang ako kasi parang wala sa trabaho mo yan, eh. Yung mga ganyang bitaw, vlogger ka pa rin ba hanggang ngayon? Hindi o totoo. Gadon, ano ba? Yung totoo lang. Vlogger pa ba? Ikaw o sekretary ka na ng poverty na yan? Bakit ano nangyari sa'yo? Upang maaksyonan ang naturang isyu. Ayon kay Gadon, bagamat itinatanggi ng PDEA ang nasabing dokumento, lalo na ang pagkakasangkot ng punong ehekutibo sa isyu ng iligal na droga, ay hindi pa rin ito sapat. Dapat aniyang mapanagot ang mga nagpapakalat ng peking dokumento dahil nakakaapekto rin ito sa imahe, integridad at kredibilidad ng PDEA. Alam mo, ingat ka, Gadon. Baka mamaya malaglag ka sa ginagawa mong yan. Maniwala ka sa akin. Ako, may payo ako sa'yo, eh. Nakuha mo na yung gusto mo, eh. Nakuha mo na yung kapalit ng pag-iingay mo, eh. Nakuha mo na yung kapalit ng pagmumura mo. Naging sekretary ka na, tumahimik ka na lang. Pag yan, eto Gadon pag yan, lalong bumagsak ang presidenteng nag-appoint sa'yo, baka malaglag ka. Mali ang ginagawa mong yan. Honestly, mali ang ginagawa mo kasi you're giving, eto Gadon, nasaan ang utak mo? Nagtatanong lang ako, Gadon. Kasi if I were you, dapat doon ka sa senyalis na ginagawa ng amo mo, which is ang presidente. Ano yung senyalis na yon? Yung presidente mo, ini-ignore yan, eh. Yung presidente mo, ini-ignore yung issue ng PDEA kasi pag pinansin niya yan, lalong lalaki yan. Ganun ang labanan sa propaganda, eh. Bakit para atang pinapansin mo at pinalalaki mo? Yang sobrang pagsisip-sip mo sa presidente, baka ipakahamak mo yan. Hindi mo ba napapansin? Wala nang pumapansin dyan sa PDEA issue na yan, eh. Wala nang pumapansin dyan. Isang sagot lang ng PDEA, hindi totoo yan. Tapos na. Sino pa ba nagpapalop niya kung hindi yung vlogger tsaka ikaw? Eh kung tumahimik na kayo, kung tumahimik ka na, walang papansin yan. Eh, nilalaglag mo sarili mong amo. Ganyan ka na ba kahina ang ano ngayon? Ang alam kong natanggal lang sa'yo yung title na abogado. Pati ba utak mo natanggal? Hindi ako nagtatanong lang ako Hindi kasi, eto isipin nyo na mabuti. Kung kayo ang kakampi ni Marcos, di ba, tumahimik yung presidente, hindi nga nagsasalita eh. You should follow kung ano yung ginagawa niya. Di ba? Hindi mo dapat pinapansin yung mga hindi na pinapansin ng presidente. Ibig sabihin, gusto niyang yung apoy mawala. Eh, ba't mo pinansin? Anak ka ng weteng naman, Ito namang isa, inutusan niya ni Ahas. Mali yung utos, eh. Bakit mo uutusan ng isang tao na palakihin yung isyong wala na, hindi na pinansin? Mali naman yan. Saan mo na naman natutunan niyang inutusan siya ni Ahas? Siguro DMS ka. Ito si Red Skitter, baka DMS din to eh. Alam niyo yung DMS? Meron kasing DDS yung mga kami. DDS kami, mga banateros, DDS. Yung DMS, mga die-hard Maharlika supporter. Ito yung mga panatiko ni Maharlika. Iba ho yan, Wala ho sa DDS yan. Ang tunay na DDS, hindi tinatawanan yung ganyan. Hindi totoo. Ang tawag ho dyan, DMS. Die-hard Maharlika supporter. Ang tunay na DDS, hindi nagpapabudol. Katulad namin. Hindi nagpabudol. Ang sakit ba? Ang totoo.
Tuloy natin. Nanawagan din si Secretary Gadon sa Public Attorney's Office at Office of the Solicitor General na tulungan ang PIDEA sa pagbalangkas ng reklamo. It is not enough that they deny the legitimacy and authenticity of that document. Gusto talagang pumapel nito. Jollibee ka talaga, bida-bida ha? What they should do, as I suggest, is to act on it and immediately file a case against those people who are peddling these fake documents. Ayan. Mali kasi. Mali talaga. Payuhan ko kayo, ha? Kayong mga amuyong ni Marcos, tumahimik na lang kayo. Pero kung gusto ninyong palakihin, maganda yan. Tama yung ginagawa ni Gadon. Kung ang motibo ni Gadon palakihin ang issue ng PIDEA, mag-ingay ka pa. Tuloy mo lang yan. Kulitin mo ang PIDEA, puntahan mo, magpa-video ka doon. Dalhin mo yung vlogger mo, dalhin mo yung mga mainstream media, tapos idalhin mo yung papel sa PIDEA. Palakihin mo yung issue. Ituloy mo. Para magkatawagan ngayon dito sa itong maganda itong labanan na to. At least maglalabanan isang bobo, at saka isang boba. Tingnan natin. Bonat Bay! Boss Bay, sa inyong opinion lang na dead na issue. Marami pong gustong imbestigahan yan sa Congress. Ano yun? Ano yung tanong dun? Pakidinaw naman ng statement yun. Hindi ko alam kung statement yan o tanong eh. Sabi nito, ako DDS and DMS. Walang ganun. Walang ganun, madam. Walang ganun. Tanungin mo si PRRD kung may ganun. Di ba ano sinabi ni PRRD? Kung meron niyang video, matagal na lumabas yan. Kaya walang video. Hindi ho kasi pwede yun. Yan ho ang number 1 budol sa bayan natin. Hindi na nga ho kayo naniwala kay PRRD noon. Diba? 2022, ayaw ninyong paniwalaan si PRRD sa kanyang sinasabi. Ano nangyari sa inyo? Nabudol kayo. Bumalentong kayo. Nung nabudol kayo, bigla kayo naging kontrabida ngayon. Sasabihin nyo, eto si Marcos, eto si Marcos, eto si Marcos. Tama, mali. Tapos, i-insist ninyo yung gusto ninyong paniwalaan. Sino ngayon ang pinaniniwalaan nyo? Yung nambudol din sa inyo noong 2022. Tapos, ngayon, binubudol na naman kayo. Bakit? Ang issue nyo, yan pa rin drugs. Ginawa na ni PRRD yan. Hindi nga effective, kaya nga bumawi siya eh. Kumabig siya. Hindi nyo nabasa yung galaw ni PRRD. So, you are not a DDS. A real DDS, alam ang galaw ni PRRD. Sumusunod sa galaw ni PRRD. Hindi nyo ba napansin? Bumawi si PRRD doon sa issue na yon kasi hindi effective. Yan ang katotohanan. Ano yung biglang issue na inano niya? Yung konstitusyon. Sana matuto naman tayong bumasa sa galaw ni PRRD. Hindi yung kung kani-kanino tayo naniniwala. Ako nga, wag nga kayong maniwala sa akin, kay PRRD lang eh. Yun ang tunay na DDS. Oh, sabi nito isa, ako DDS at BDS. Banateros dahil. Diba? So sana, this time, you listen and you watch PRRD. Speaking of PRRD, Teresa Enomoto, salamat po. Speaking of PRRD, handa na ba kayo? O, eto. Ngayon, nag-text lang ho. Eto, gabi lang ho. Nag-text ho basta, yung contact po natin kay PRRD at pinapa-announce ho ito. Ayan. Panoorin nyo na lang. Okay? Hindi ko kasi ma-download eh. Panoorin nyo na lang dito. Merong official TikTok na nilabas si Pangulong Duterte na kung saan diyan siya maglalabas ng mensahe. Personal, mukha niya. Alam mo, this is a perfect move.
of PRRD. Kasi ang daming amuyong na nagre-represent kay PRRD. Ang daming Jollibee, ang daming bida-bida. And this time, dapat direct link kay PRRD namang galing kung ano yung gusto niyang sabihin. Kaya mag-follow po kayo dito sa Rodi Duterte Official. Okay? O magtataka kayo ba't di ako nakapalo kasi hindi po ako nakalagin. Sa Facebook, sa ano ho yan desktop, hindi po ako nakalagin sa desktop. So ayan po Rodi Duterte Official. Yan po ang kanyang TikTok. Okay? Pina-announce po yan ng mismong kanyang secretary. So yan po ay official. Sinasabi ko na po sa inyo yan. Nakita kong post ni Kitty yan. Oo, may TikTok na si Tatay Digong. Kaya dyan po kayo mag-follow. Para wala na hong ibang pinanggagalingan ng impormasyon. Kung galing kay PRRD, galing kay PRRD. Magsasalita siya dyan. Pag hindi galing sa kanya, hindi. Pag hindi galing dyan, hindi galing sa kanya yon. Naintindihan natin? Ito po announcement po ito. Galing po mismo sa kanilang kampo. Yan po ay sana. Kaya naman ako, ang advice ko lang po sa kampo nila, pag meron pong mensahe si PRRD, idirekta nyo na ho dyan. Huwag nyo nang padaanin kung kani-kanino, kung sinong alipores dyan, kasi lalong gumugulo. Gumulo eh. Wala naman yung lintik na gentleman's agreement na yan, nagkagulo-gulo tuloy. Kesa na nakakatulong yung mga amuyong, nagulo tuloy eh. Kaya sana ho, yung mga namumuno dyan, nakasama ho ni PRRD, pag meron nung gustong mensahe si PRRD, ilabas lang ho dyan. Sabihin niya lang ho dyan. Diba? Sabihin niya kunwari, si Banat Bay, pugi-pugi, ganun ba? Biro lang, biro lang. Biro ko lang kayo, Mr. PRRD, ha? So sana po ay i-follow niyo po yan. Rodi Duterte Official sa TikTok. Kung wala pa kayong TikTok, may madali lang naman po. Pwede nyo naman i-connect yung iba nyong accounts mula sa Facebook. Ayan ayan pinost na ni Ann Harot. Tinan mo, ganyan kasip-sip si Ann Harot sa atin di ba? Hindi, mabait yan si Ann Harot Ano lang talaga yan, atrabida lang talaga yan, pero mabait yan. Ann Harot, magpakita ka na nga sa amin. Meron ako sa surprise. Sige na, ako magbibigay sa iyo ng Ray-Ban. Hiyang-hiya na ako sa iyo Ayan Ayan na po yung pinost ni Ann Harot. Yan po yung TikTok na yun. Opo, mag-download po kayo yung mga yung mga wala akong TikTok. Alam ko, marami ko sa atin, medyo sanay kayo sa Facebook, di kaya sa YouTube. Mag-download na rin po kayo ng TikTok para eventually sasayaw na rin kayo ng tinitigan mo. Maraming mga loko-loko dyan. Biro lang Mag-download po kayo ng TikTok. Tapos i-follow nyo po Rodi Duterte Official. Naku, sabi, nakaban ang TikTok dito sa Jordan. Naku po, patay tayo dyan. Wala tayong magawa ba? Magaganyan. Hindi, ganito na lang. Pag may mensahe si PRRD dyan, ipapalabas na lang natin dito. Promise. Di ba mas maraming kalaban dyan sa TikTok? Hindi, alam mo, maganda nga yung ginawa niya. Bakit? Ang may-ari ng TikTok, China Para may istorya na naman yung mga media. Sabihin nila, bakit may TikTok si PRRD? Kasi sa China. Di ba? Alam mo naman yung mga katulad nila Hedarian tsaka mga katulad ni Mark Models of Manila Iyan namin, maraming salamat po. Di ba? Okay na, tama na. Marami na itong usapan na natin. Maraming pong salamat Kita-kits ulit tayo